Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas, sa aking mga kumpanyeros at kumpanyeras, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Atty. Rene Bueno. Coffee break tayo ngayon. May napanood kasi kung isang press briefing ng Pangulo ngayong hapon, kung saan sa bandang huli ng kanyang press briefing ay may nakapagtanong na isang reporter na kung ano ang kanyang reaksyon, ano ang kanyang masasabi sa mga akusasyon nung nakaraang linggo ng kanyang mismong kapatid na si Senator Amy Marcos tungkol sa paggamit niya ng droga, yung kanilang kabataan pa. Good afternoon, sir. Yes. Sir, how do you respond to the drug use accusations made by no less than your sister, Senator Amy Marcos, against you and the First Family? Sir, were you hurt by her accusations, and how do you explain these claims to the public? It's anathema to me to talk about family matters generally in public. I do not like to. We do not like to show our dirty linen in public. I'll just say this much. For a while now, we've been very worried about my sister. When I say we, I'm talking about friends and family. And the reason that is because the lady that you see talking on TV is not my sister. And that view is shared by our cousins, our friends. Hindi siya yan. Hindi siya yan. So that's why we worry. So we are very worried about her. I hope she feels better soon. So napansin ko sa mukha at sa mata ng ating Pangulo ang biglang pagkalungkot, no? Makikita mo naman doon sa mata ng tao kung biglang lumalamlam ang mukha, biglang nalungkot yung mata dahil siyempre ang katanungan ay may kinalaman sa relasyon nila, no, bilang magkapatid ni Senator Amy Marcos. So, sinagot naman ito ng Pangulo, no? Pero sabi ko nga sa inyo, medyo lumungkot ang kanyang mga mata. Ang pahayag ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay ganito: "The lady that you see in TV is not my sister." Ito pong pahayag na to ay merong malalim na kahulugan, pero pwede natin bigyan ng simpleng interpretasyon ng mas madaling maunawaan ng ating mga kababayan. Dito kasi ay parang gusto niyang ipahiwatig na nagkaroon ng personal na pagkawasak ng damdamin. Yung merong nagkaroon ng emotional betrayal. Sobrang nasaktan ang Pangulo. Makikita mo doon sa kanyang mata Kitang-kita yung biglang lumungkot ang kanyang mukha nung ito ay itinanong sa kanya ng isang reporter. Ang sabi pa ng Pangulo, hindi ko siya kinikilalang kapatid dahil sa ginawa niyang pagtataksil. So bigyan natin ng paliwanag kung ano ang ibig sabihin ng Pangulo dito. Ibig sabihin nito ay sobra siyang nasaktan, no? At hindi niya matanggap na ang sarili niyang kapatid ang gumawa ng ganong klaseng akusasyon. Parang sinasabi niya, ang isang tunay na kapatid ay hindi gagawa niyan sa akin. So ito, nagkakaroon tuloy ng double meaning to dahil alam nyo naman merong mga taong gumagawa ng usapin na itong si Amy ay hindi naman tunay na kapatid ng Pangulong Marcos. So isa pa, may sinabi din kasi si Amy Marcos dati na yung itong palasyo ay hindi pinapatakbo ng isang tunay na Marcos, kundi ng mga ahas at tagalabas. Ito ay isang malinaw na pagtukoy sa kanyang hipag. Si unang ginang na si Liza Araneta Marcos at ang kanyang pinsan na si Speaker Martin Romualdez. Alam naman siguro lahat ng mga kababayan natin na may alitan to no? May mga selosan, no, within the family circle. So dito ay makikita natin na talagang hindi maganda ugnayan
ng maghipag na magpinsan, no? Pinsan ni Amy Marcos. So, habang humaharap sa ilang pagsubok ang administrasyon ni Pangulong Marcos, dito kasi pinili ni Amy na sumuway eh. Hayagan niya kasing binatikos yung mga foreign policy ng administrasyon ni Bongbong Marcos, lalo na yung patungkol sa China. At ang mga kumamping politiko sa China, yung mga politikong kalaban nitong kanyang kapatid ay mukhang dun humihilig. Itong si Senator Amy Marcos, instead na tinutulungan ng kanyang sariling kapatid, ay ando dun sa kabilang kampo. So, ang paliwanag natin dito sa mga statements na binitawan ng ating Pangulo ay parang layunin niyang sirain na din ang kredibilidad ni Senator Amy Marcos dahil tinawag niyang hindi niya kapatid ang nag-akusa sa kanya. Parang sinabi niyang ang nagsalita ay isang kaaway o estranghero na walang alam at walang karapatang magsalita tungkol sa kanya. Ito medyo mabigat yan, no? Dahil paulit-ulit niyang sinasabi that the lady that you see in television is not my sister. Yung pahayag na katulad nito na isang matinding pagtanggi at pagputol ng ugnayan, no, sa publiko ay hindi lang niya itinanggi ang akusasyon na siya ay gumagamit ng droga, kundi itinanggi rin niya ang nag-akusa, ang mismong kapatid niya. At sinabi nga na ang babaeng nakita niyong nagsalita sa telebisyon ay hindi niya kapatid. So hanggang dito na lamang po. Ito po muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Maraming po salamat. Attorney Bueno, law and the law, learn the law.